Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig? At muli po kayong nagbabalik sa ating paboritong channel. Dito, ang bawat kwento ay isang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na katotohanan ay madalas nating marinig sa mga lugar na hindi nating inaasahan. At mula sa mga taong akala natin ay hinding-hindi tayo sasaktan. Paano kung ang itinayo mong perpektong mundo ay guguho sa isang iglap sa harap ng daan-daang pares ng mga mata? Ito ang kwento ni Ginhawa na pakikinang ang lahat sa loob ng Villa Estrellita. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay parang mga bituing nahulog mula sa langit. Sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling damit at alahas ng mga panauhin. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga puting rosas at ng matamis na tunog ng isang string quartet sa sulok. Perpekto ang gabi. Isang gabi na karapat-dapat para sa isang kasalan ng mga alta sosyedad ng Ciudad de Altamira. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan ni Ginhawa di Makulangan ang lahat ng may bahagyang ngiti sa labi. Ang kanyang simpleng sutlang bestida ay yakap-yakap ang kanyang katawan. Isang testamento ng eleganteng hindi kailangang sumigaw. Sa kanyang tabi, ang asawa niyang si Silakbo Montenegro ay ang larawan ng isang perpektong Ginoo, gwapo, matipuno, at nag-uumapaw sa karisma. Sila ang mag-asawang kinaiinggitan ng lahat. Isang tagay para sa bagong kasal. Tumayo si Silakbo, itinaas ang kanyang kristal na kopa ng champagne. Agad na natahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ngumiti si Ginhawa, isang ngangiting puno ng pagmamalaki para sa asawa. Kay Philip at Ana, naway mapuno ng pagmamahal at kaligayahan ang inyong pagsasama. Magiliw na panimula ni Silakbo. Nagsimulang magpalakpakan ng mga tao, pero hindi pa siya tapos. Huminto siya at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon. Tila hinahanap ang isang tao sa gitna ng karamihan. At natagpuan siya nito. Si Ginhawa, na wala ang nangiti sa mga mata ni Silakbo. Napalitan iyon ng isang bagay na malamig. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ginhawa sa kanya sa harap ng publiko. Ang kasal. Pagpapatuloy niya, mas mababa at mas may diin ang kanyang boses. Ay isang pangako, isang sugal. Minsan, nananalo ka. Tumingin siya sa bagong kasal at minsan natatalo ka. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Ginhawa. Ang bawat salita ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib niya. Tingnan ninyo kami ng asawa ko. Itinuro niya si Ginhawa gamit ang kanyang kopa. 5 taon. 5 taon na akala ng lahat ay perpekto. Pero ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, gusto kong maging tapat. Ramdam ni Ginhawa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga bulungan ay nagsimula ng umugong sa paligid. Ang pagsasamang ito, huminga ng malalim si Silakbo na para bang nag-iipon ng lakas para sa huling dagok. Ang pagsasamang ito ay hindi na mahalaga. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong Villa Estrellita. Paano magiging mahalaga, patuloy niya, ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Ginhawa. Kung ang kasama mo ay isang babaeng, hindi ka wili-wili, uninteresting. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Ginhawa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng violin, ang mga tawanan, ang mga bulungan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan at ang libo-libong karayom mula sa mga matang nakatitig sa kanya. Mga mata ng awa, ng paghusga, ng kuryosidad. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, isang init na kumalat sa buong katawan niya. Para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Nakita niya ang bahagyang nangisi sa gilid ng labi ni Alab Roldan, ang katrabaho ni Silakbo na nasa kabilang lamesa. At sa sandaling iyon,
Isang bagay sa loob ni Ginhawa ang nabasag. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas. Ang hawak niyang kopa ng champagne ay dahan-dahang dumulas. Hindi niya ito napigilan. Napanood niya itong bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay pumunit sa katahimikan. Kasing ingay nito ang pagkabasag ng kanyang puso, ng kanyang dignidad. Pero hindi siya umiyak, hindi siya tumakbo. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang bestida. Itinuwid niya ang kanyang likod. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan, tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang mga mapanghusgang mata, ang durug-durug na piraso ng kanyang buhay sa sahig. Naglakad siya palabas ng Villa Estrellita ng taas noo. Pagdating niya sa kanilang penthouse sa Beacon Crest, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang malamig at nakakakilabot na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Pumunta siya sa sala, kinuha ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Hello, good evening," sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag at malamig na parang yelo. "Gusto kong magpatawag ng locksmith. Pakipalitan ang lahat ng lock sa unit na ito. Ngayon din." Walang tulog si Ginhawa ng gabing iyon. Ang katawan niya ay gumagalaw na tila may sariling isip, habang ang kanyang diwa ay lumulutang sa isang lugar sa pagitan ng matinding sakit at nagyeyelong determinasyon. Ang bawat sulok ng penthouse na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay isa na ngayong paalala ng isang magandang kasinungalingan. Una niyang tinungo ang kanilang kwarto. Mula sa dingding, maingat niyang ibinaba ang kanilang pinakamalaking wedding portrait. Ang larawan ng 2 taong nakangiti, masaya at puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Ang mukha ni Silakbo, ang mukha niya. Isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Walang pag-aatubili. Isinandal niya ang larawan sa pader, nakatalikod. Isa-isa niyang tinipon ang mga gamit ni Silakbo, ang mga mamahaling damit na siya mismo ang namili, ang mga sapatos na siya ang naglinis, ang mga pabangong siya ang nagregalo. Inilagay niya ang lahat sa mga maleta, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pangangailangang burahin ang bawat bakas ng lalaking dumurog sa kanya. Ang bawat kilos niya ay tahimik, kalkulado. Nang matapos, naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ito at ang unang bumungad ay ang wallpaper nilang dalawa. Nakuha sa Paris, pinalitan niya ito. Isang blangkong itim na screen. Ang unang tawag ay sa bangko. "Good evening. I'd like to report a lost card," kalmado niyang sabi sa customer service representative. "In fact, I'd like to cancel all supplementary cards under my account. Yes, effective immediately." Ibinigay niya ang mga detalye ni Silakbo Montenegro. "Yes, that's final." Mariin niyang sagot sa tanong ng nasa kabilang linya. "Thank you." Ang pangalawang tawag ay sa internet provider. Pinalitan niya ang password ng kanilang Wi-Fi. Ang pangatlo ay sa Netflix, sa Spotify, sa lahat ng shared accounts nila. Ang password ay iisa lang, Ginhawa. Isang salitang tila kinalimutan na niya ang kahulugan. Sa bawat pag-click ng mouse, sa bawat pag-uusap sa telepono, nararamdaman niyang may nababawas na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbawi. Pagbawi sa espasyong inagaw sa kanya, sa kapayapaang ninakaw sa kanya, sa buhay na isinuko niya para sa wala. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig niya ang mga kalabog sa labas ng pinto. "Gia, ano ba to? Buksan mo ang pinto." Ang sigaw ni Silakbo ay malakas at puno ng arogansya. Hindi pagsusumamo. Lasing siya. "Ginhawa, alam kong nandyan ka. Stop this childish game." Sunod-sunod na malalakas na katok ang umalingaw-ngaw sa buong unit. Sinundan ito ng pagpihit sa doorknob. Paulit-ulit. Walang nangyari.
Damn it, Gia! Ano bang problema mo? Naupo si Ginhawa sa sahig sa gitna ng sala, sa gitna ng katahimikan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang ang mga sigaw ni Silakbo sa labas ay maging isang malayong ugong na lamang. Sa bawat sigaw nito, lalong tumitibay ang kanyang loob. Wala nang takot, wala nang sakit. Tanging ang matigas na bato na pumalit sa kanyang puso. Nang tumigil ang mga sigaw at kalabog, alam niyang sumuko na ito. Muli siyang bumalik sa kanyang laptop. May isang huling gawain para sa gabing iyon. Binuksan niya ang kanyang email. Nagsimula siyang mag-compose ng isang mensahe. Maikli lang, direkta. Nag-attach siya ng ilang mga larawan, mga litratong kuha mula sa isang private investigator na matagal na niyang kinuha. Mga larawan ni Silakbo at Alab na magkahawak kamay sa isang mamahaling restaurant. Magkayakap sa parking lot ng kanilang opisina. At ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan nilang dalawa na lumalabas sa isang hotel na malapit lang sa Beacon Crest. Pagkatapos, tinitigan niya ang email address ng tatanggap. Sargento Sandigan Ramos, isang mabuting tao, base sa mga kwento ni Alab, isang taong tapat na naglilingkod sa bayan habang ang kanyang fiancé ay abala sa pagtataksil sa kanya. He deserves to know, sabi ni Ginhawa sa kanyang sarili. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Inilagay niya ang subject. Isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa iyong fiancé. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng send button. Ito na yon. Ang unang hakbang sa isang daang wala nang balikan. Walang pag-aalinlangan. Click! Nagising si Silakbo Montenegro na kumikirot ang ulo at tuyo ang lalamunan. Ang amoy ng murang disinfectant at luma na carpet ang sumalubong sa kanya. Isang malaking pagbabago mula sa amoy ng lavender at linen na sanay siyang naamoy tuwing umaga sa kanilang penthouse. Napabalikwas siya ng bangon. Nasa loob siya ng isang kwarto ng hotel na hindi niya matandaan kung paano niya napuntahan. Ang mamahalin niyang suit ay lukot na lukot at ang isip niya ay blangko. Gia! Ungol niya. Kinapa ang cellphone sa bulsa. 15 missed calls, lahat galing sa kanya. Isang text message, "Uwi ako. Buksan mo ang pinto." Lintik! Bulong niya sa sarili. Puno ng inis. Nagdrama na naman. Para sa kanya, isa lang itong malaking pagtatampo ni Ginhawa. Isang eksena na kailangan niyang ayusin. Sanay na siya. Bibigyan niya ito ng isang araw para magpalamig, bibili ng bagong alahas, at pagkatapos ay babalik na naman sila sa dati. Ganoon naman palagi. Nag-check out siya sa hotel at dumiretso sa isang kalapit na cafe para mag-almusal. "1 large cappuccino and a croissant, please?" sabi niya sa barista. Inilabas ang kanyang black card. "I'm sorry, sir. It's declined." Kumunot ang noo ni Silakbo. "That's impossible. Try it again." "Declined pa rin po, sir." Inis na inilabas ni Silakbo ang isa pang card, ang supplementary card niya mula kay Ginhawa. "Sir, declined din po." Ang inis ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay kahihiyan. Ang mga tao sa likod niya ay nagsimula ng magbulungan. Padabog siyang naglabas ng cash at nagbayad. Pagkaupo niya, tinawagan niya kaagad si Ginhawa. Diretso sa voicemail. "Gia, cut the crap! Ibalik mo ang mga card ko. This isn't funny anymore." Sigaw niya sa telepono bago ito ibagsak sa lamesa. Dumiretso siya sa opisina. Pilit na pinapanatili ang kanyang karaniwang kumpiyansa kahit na mayroon ng kumakalam na kaba sa kanyang dibdib. Dinaanan niya ang kanyang mga empleyado na may pilit na ngiti. Ngunit napansin niya ang kakaibang tingin at bulungan ng mga ito habang siya'y dumadaan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naroon si Alab Roldan. Namumutla ito at halatang balisa. "Silakbo? Anong nangyayari?" Nanginginig na tanong nito. Iwinawagayway ang kanyang telepono. "May email si Sandy.
galing sa asawa mo. Ano? Agad niyang kinuha ang telepono. Nakita niya ang email, ang mga litrato. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ito isang simpleng pagtatampo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Paano? Paano niya nalaman? Bulong ni Alab, napaupo sa silya. Sinabi niya na pauwi na siya. Silakbo, anong gagawin natin? Bago pa man makasagot si Silakbo, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo Montenegro, ang patriarch ng kanilang pamilya at CEO ng kumpanya. Ngunit hindi ito ang kanyang ama na kilala niya. Ang mukha nito ay walang emosyon, matigas na parang bato. Silakbo, sa opisina ko. Ngayon din, utos nito sa boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Habang naglalakad si Silakbo sa pasilyo patungo sa opisina ng kanyang ama, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang bitayan. Pinagpapawisan siya ng malamig. Pagpasok niya, ibinagsak ng kanyang ama ang isang tablet sa lamesa. Ipaliwanag mo to, sabi ni Don Ricardo. Nasa screen ang LinkedIn profile ni Silakbo o kung ano ang natira dito. Ang listahan ng kanyang mga achievements at projects handled ay halos blanko na. Ang mga malalaking proyekto na nagpasikat sa kanya, ang Altamira Towers Project, ang Verde Estates Development ay nawala. At sa ilalim ng kanyang pangalan, ang kanyang posisyon ay binago mula sa Chief Operating Officer at naging Junior Assistant. Namilog ang mga mata ni Silakbo. Hindi ito maaari. What is the meaning of this, Silakbo? Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama sa buong silid. Nagiging katatawanan ng pangalan ng pamilya natin. Dad, it's Gia. Siya ang may gawa nito. She's trying to ruin me. Desperadong katwiran niya. Ruin you? O ibinabalik lang niya ang hindi sayo? Malamig na tugon ni Don Ricardo na ikinagulat ni Silakbo. Tumawag sa akin ang ilang miyembro ng board. They said your wife's name is all over the original project proposals. Ikaw ba o ang asawa mo ang totoong utak sa likod ng mga proyektong ito? Natigilan si Silakbo. Hindi siya makasagot. Sa gitna ng nakakabingging katahimikan, biglang nagring ang telepono ni Alab Roldan na sumunod pala sa kanila at nakatayo sa may pintuan. Nakita ni Silakbo ang screen. Mahal ko. Sargento Ramos. Nanginginig na sinagot ito ni Alab. Hello, mahal? Isang boses na kalmado, ngunit puno ng bigat ang narinig. Mula sa speakerphone, nasa biyahe ako pauwi. Mag-usap tayo. Ang opisina ni Attorney Lorna David ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa sentro ng Financial District ng Altamira. Mula sa salaming bintana nito, tanaw ang buong syudad. Isang syudad na kasalukuyang ginugulo ng iskandalong nilikha ng mga Montenegro. Binago niya ang LinkedIn profile. Ipinadala ang mga litrato sa fiancé. Ipinakansela ang mga credit card. Mabilis kang kumilos, ginhawa. Si Attorney David, isang babaeng nasa edad 50 na may matatalas na mata at buhok na laging maayos ang pagkakatali, ay nakatingin kay ginhawa mula sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Hindi ito papuri, kundi isang obserbasyon. Ngumiti lang si ginhawa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyon po ay simula pa lamang, attorney. Simula? Bahagyang tumaas ang kilay ng abogada. Ang buong Altamira ay pinag-uusapan na ang ginawa ng asawa mo at ang ginawa mo bilang ganti. He's becoming a laughing stock. Ang reputasyon niya ay hindi ko problema. Sagot ni ginhawa. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng emosyon. Ang mahalaga sa akin ay ang mabawi kung ano ang dapat sa akin. Dito na pumasok ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon. Hindi lang para sa annulment. Ang Altamira Towers at Verde Estates. Sabi ni ginhawa, alam nating pareho, attorney, na ako ang gumawa ng feasibility studies.
Ako ang bumuo ng marketing strategy at ako ang nakipag-ugnayan sa mga initial investors para sa mga proyektong yon. Naalala niya ang mga gabing walang tulog. Habang si Silakbo ay nasa mga party at social gatherings, siya ay nasa harap ng laptop, nagtatrabaho. Ginawa niya ang lahat ng yon sa ilalim ng anino ng kanyang asawa. Kontento na sa pagiging the woman behind the man. Isang malaking pagkakamali. He took all the credit. Pagpapatuloy niya. At hinayaan ko siya dahil mahal ko siya. Dahil akala ko ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. May pruweba ka ba? Tanong ni Attorney David, diretso sa punto. Iyon ang sandaling hinihintay ni Ginhawa. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang Hermes bag, isa sa mga huling regalo sa kanya ni Silakbo, bago ang lahat ay gumuho. Ang isang maliit, itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa makintab na ibabaw ng mesa. Lahat po ng drafts, lahat ng email correspondence ko sa mga suppliers at investors gamit ang personal email ko. Mga audio recording ng mga meeting namin kung saan ako ang nagpepresenta ng mga plano habang siya ay abala sa kanyang telepono. Nariyan din po ang orihinal na mga files na may digital timestamp na mas nauna ng ilang buwan kaysa sa mga official files na isinumite niya sa kumpanya sa ilalim ng pangalan niya. Kinuha ni Attorney David ang USB. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas habang mabilis na tumatakbo ang kanyang mga mata sa mga dokumentong bumungad sa screen. Ang kanyang profesional na kalmado ay dahan-dahang napalitan ng hindi maitagong pagkamangha. Bumaling siya kay Ginhawa. Sa pagkakataong ito, may halong paghanga at respeto na ang kanyang tingin. Matagal mo na itong pinaghandaan. Tumango si Ginhawa. Ang pagtataksil ay hindi nagsimula sa gabi ng kasal, attorney. Nagsimula ito noong una niyang inangkin ang trabaho ko. Ang paninira niya sa akin sa harap ng lahat ay hudyat lamang na kailangan ko nang tapusin ang laban. May isa pang folder sa loob ng USB. Ang pangalan nito, Montenegro Corp. Financials. Buksan niyo po yan, utos ni Ginhawa. Nang buksan ito ng abogada, ang kanyang mga mata ay lalong nanlaki. Mga kopya ng bank transfers, mga peking invoice, isang trail ng pera na lumalabas sa kumpanya at napupunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Silakbo Montenegro. Milyon-milyon. Good heavens, bulong ni Attorney David. This is not just infidelity. This is embezzlement, large scale. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa maluhong pamumuhay nila ni Alab. Paliwanag ni Ginhawa. Mga biyahe, mga alahas. Isang down payment para sa isang condominium unit na hindi ko alam. Sigurado ka na ba rito, Gia? Tanong ng abogada. Ang kanyang boses ay naging seryoso. This will destroy him. Completely. This is prison time. Tumingin si Ginhawa sa bintana, sa syudad na minsan niyang itinuring na paraiso. Ngayon, isa na lang itong hawla na gusto niyang takasan. Humarap siyang muli sa abogada. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng isang desisyon na matagal nang nabuo sa kanyang puso. He destroyed me first. Simpleng sagot niya. Ang ginagawa ko lang ay ang pagpulot sa mga basag na piraso at pagtiyak na ang taong nagbasag sa akin ay hindi na makakabasag ng iba pa. Ang napiling lugar para sa pag-uusap ay isang maliit at tahimik na cafe sa isang sulok ng Altamira na bihirang puntahan ng mga kilalang personalidad. Isang lugar na perpekto para sa isang komprontasyon na kailangang manatiling pribado. Nandoon na si Alab Roldan at si Silakbo Montenegro nang dumating si Sargento Sandigan Ramos. Si Alab ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Si Silakbo naman ay nakaupo ng may pag-aabang na pagmamataas na para bang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon gamit lamang ang kanyang karisma. Pagkatapos, pumasok si Sandigan. Nakauniforme siya. Ang kanyang berde at itim na BDU battle dress uniform
ay malinis at plansado. Ang kanyang mga bota ay makintab. Ang bawat kilos niya ay may disiplina at bigat. Hindi siya nagsalita. Ang presensya pa lang niya ay sapat na para punuin ng tensyon ang buong espasyo. Umupo siya sa silyang nasa tapat nilang dalawa. Ibinaba niya ang kanyang beret sa lamesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng matalim na obsidian. "Sandy, mahal." Nagsimulang magsalita si Alab. Ang boses ay basag at nagmamakaawa. "Magpapaliwanag ako." Itinaas ni Sandigan ang isang kamay. Isang simpleng kilos, pero sapat na yon para patigilin si Alab. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, inilabas ni Sandigan ang kanyang telepono. Inilapag niya ito sa lamesa at pinindot ang screen. Ipinakita niya sa kanila ang mga litrato. Ang bawat isa ay isang patalim na tumutusok sa kasinungalingang binuo ni Alab. Hindi nagsalita si Sandigan. Hinayaan niyang ang mga ebidensya ang magsalita para sa kanya. Napahagulgol si Alab. "I'm sorry, Sandy. I'm so sorry. Nagkamali lang ako." Sisilakbo ang sumagot. "Sarge, let's be reasonable here," sabi niya sa isang tonong parang nakikipagnegosasyon. "Things happen. Emotions get the better of us. I'm willing to compensate you for the trouble." Ang mga mata ni Sandigan ay dahan-dahang lumingon kay Silakbo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Silakbo ang isang bagay na nakapagpakilabot sa kanya. Hindi galit. Isang bagay na mas masahol pa. Pagwawalang bahala. Na para bang si Silakbo ay isang insektong hindi man lang karapat-dapat tapakan. "Hindi nabibili ang dangal, Mr. Manette de Montenegro." Sabi ni Sandigan. Ang bawat salita ay mababa at malinaw. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Alab. Ang dating pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. Dahan-dahan, hinubad niya ang singsing na suot sa kanyang palasingsingan, isang simpleng silver band na simbolo ng kanilang engagement. Inilapag niya ito sa lamesa, sa tabi ng teleponong naglalaman ng mga katibayan ng pagtataksil. "Binibigay ko sa iyo ang kalayaan mo, Alab," sabi niya. "Dahil ang isang taong hindi kayang maging tapat sa panunumpa ay hindi ko kailangan sa aking buhay." Tumayo na si Sandigan para umalis. Akala ni Silakbo ay tapos na ang lahat. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, humarap itong muli kay Silakbo. Ang mga mata nito ay nagliliyab. "At ikaw," sabi ni Sandigan. Ang kanyang boses ay may diin na nagtataglay ng bigat ng isang tunay na lalaki. Ang isang lalaking hindi marunong rumespeto sa sarili niyang asawa ay hindi lalaki. Tumalikod na si Sandigan at naglakad palabas ng kafe. Walang lingon-likod. Naiwan sina Silakbo at Alab sa katahimikan. Ang natira lang ay ang basag na iyak ni Alab at ang singsing na kumikinang sa gitna ng lamesa, isang simbolo ng lahat ng kanilang sinira. Nang biglang magring ang telepono ni Silakbo, isang numero na kabisado niya, ang pribadong linya ng kanyang ama. "Dad?" sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa kabilang linya, hindi ang karaniwang boses ng isang negosyante ang narinig niya, kundi ang kulog ng isang hari na nagagalit. "Umuwi ka. Ngayon din. May ipapaliwanag ka sa amin." Click. Ang family hall ng mansyon ng mga Montenegro ay parang Korte Suprema. Ang mahabang lamesa na gawa sa narra ay napapaligiran ng mga pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, na nakaupo sa pinakadulo, ang kanyang tiyahin na si Doña Esmeralda, ang ingat yaman ng korporasyon, at ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki, parehong may matataas na posisyon sa kumpanya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay mga maskarang hindi mabasa. Pumasok si Silakbo na may halong kaba at pagmamataas pa rin. Sanay siyang napapagalitan dahil sa kanyang mga personal na pagkakamali. Isang babae dito, isang sugal doon. Ngunit sa huli,
siya pa rin ang paborito, ang golden boy. Naniniwala siyang malulusutan niya rin ito. Dad, I can explain about the scandal, simulan niya. Sinubukang kontrolin ang sitwasyon. It's a personal matter. It shouldn't affect the company. Tumahimik ka. Putol ni Don Ricardo. Ang boses ay walang emosyon ngunit mabigat. Hindi nito tiningnan si Silakbo. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang bagay sa ibabaw ng lamesa. Isang maliit, itim na USB flash drive. Alam mo ba kung ano ito, Silakbo? Tanong ng kanyang ama. Kinabahan si Silakbo. Isang USB drive. Tama, sabi ni Don Ricardo. Ipinadala ito ng asawa mo sa opisina kaninang umaga sa pamamagitan ng kanyang abogada. May kasamang isang maikling sulat. Binuklat ni Don Ricardo ang isang piraso ng papel. Sabi niya, "Nasa inyo na po ang pagpapasya. Ang gusto ko lang po ay ang katotohanan." Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Silakbo. Isinaksak ng isa sa kanyang mga kapatid ang USB sa isang laptop na konektado sa isang malaking flat screen TV sa dingding. Ang unang lumabas ay isang folder na may pangalang Ang Kataksilan, mga litrato, mga video, mga kopya ng hotel receipts, ang ebidensya ng relasyon nila ni Alab. Ito ba ang personal matter na sinasabi mo? Tanong ng kanyang tiyahin. Puno ng panunuya ang boses. Ang paggamit sa pangalan ng pamilya para sa iyong kalaswaan? Tita, hindi pa tayo tapos, sabi ni Don Ricardo. May isa pang folder, MGA Proyekto. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga dokumento, mga business plan, mga strategic proposal, mga financial projection. Lahat ng proyektong ipinagmalaki ni Silakbo. Ngunit sa bawat dokumento, may katabing isa pang file, ang orihinal, na may digital timestamp na mas maaga ng ilang buwan. At ang author? Hindi si Silakbo Montenegro, ginhawa di makulangan. Ang kanyang mga kapatid ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Ang lalaking palagi nilang kinaiinggitan ay isa palang impostor. So all this time, sabi ng kanyang kuya, umiling-iling, nakikinabang ka lang pala sa talino ng asawa mo, isang magnanakaw ng karangalan. Hindi na makapagsalita si Silakbo. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang huling folder, Montenegro Corp, Financials, click. Ang screen ay napuno ng mga spreadsheet, mga bank statement, mga pekeng invoice na may pirma ni Silakbo. Isang masalimuot na web ng mga transaksyon na lahat ay patungo sa iisang lugar. Isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na hindi alam ng pamilya. Isang account na naglalaman ng milyon-milyong pisong ninakaw mula sa sarili nilang kumpanya. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga. Ang mukha ni Silakbo ay nawalan ng kulay. Mula sa pagiging maputla, ito ay naging kulay abo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang paraiso na binuo sa kasinungalingan. Gumuho ito sa isang iglap, sa harap ng kanyang sariling pamilya. Si Ginhawa, ang babaeng tinawag niyang hindi kawili-wili. Siya pala ang may hawak ng bombang sumira sa lahat. At hinintay niya ang perpektong pagkakataon para pasabugin ito. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Nilapitan niya si Silakbo. Ang inaasahan ni Silakbo ay isang sampal, isang sigaw. Ngunit wala. Ang natanggap niya ay isang bagay na mas masakit pa. Ang kanyang ama ay tumingin sa kanya na parang isang estranghero. Isang tingin na puno ng sukdulan at hindi na maibabalik na pagkadismaya. Hindi na kita kinikilalang anak, sabi ni Don Ricardo
Ang kanyang boses ay pinal, walang apela. Wala kang mamanahin kahit isang sentimo. At bukas na bukas din, isasampa namin ang kaso laban sa'yo. Ang pagbagsak ni Silakbo Montenegro ay hindi dahan-dahan. Ito ay mabilis, marahas, at walang awa. Ang unang araw ay ang pagkawala ng kanyang tahanan. Matapos ang pagpupulong ng pamilya, binigyan siya ng 1 oras para kunin ang anumang personal na gamit na hindi pa naitatapon ni Ginhawa. Dinala siya ng driver ng pamilya sa Beacon Crest. Ang mga maleta na inihanda ni Ginhawa ay nasa lobby. Naghihintay sa kanya na parang mga puntod. Hindi na siya pinayagang umakyat. Mula sa hari ng penthouse, naging isa siyang bisitang hindi na tinatanggap. Ang ikalawang araw ay ang pagkawala ng kanyang trabaho. Isang opisyal na memo ang inilabas ng Montenegro Corp. Mr. Silakbo Montenegro has been terminated, effective immediately, pending an internal investigation into financial anomalies. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad na dati tumatawag sa kanya araw-araw ay biglang naging abala. Ang kanyang pangalan na dati nagbubukas ng lahat ng pinto ay isa nang ngayong sumpa. Ang ikatlong araw ay ang pagkawala ng kanyang kalayaan. 2 pulis ang dumating sa hotel kung saan siya pansamantalang tumutuloy-piting, may dalang warrant of arrest para sa kasong estafa at qualified theft. Ang kanyang sariling pamilya ang nagsampa. Nakita niya ang kanyang sarili na pinupusasan sa harap ng mga usisero, ang flash ng mga kamera mula sa mga reporter na nakaabang na pala sa labas. Ang Golden Boy ay isa na ngayong kriminal. Nagpiyansa siya gamit ang natitirang pera sa kanyang personal na account. Isang halaga na kahiya-hiyang paliit ng paliit. Lumipas ang mga linggo. Ang dating magaranyang buhay ay napalitan ng sunod-sunod na pagharap sa mga abogado, ng mga pagdinig sa korte, at ng patuloy na pag-iwas sa mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan. Tinawagan niya si Alab. Nakablock na ang numero niya. Nalaman na lang niya mula sa isang chismis na bumalik na ito sa probinsya. Dala ang kahihiyan. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw sa korte, pagod na si Silakbo. Wala na siyang pera para sa mamahaling hotel. Wala nang pamilyang matatakbuhan. Nalakad siya ng walang patutunguhan sa mga kalsada ng Ciudad de Altamira. Ang mga nagkikislapang ilaw ng mga gusali na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila nangungutya na sa kanya ngayon. Naupo siya sa isang bangko sa parke. Ang parehong parke kung saan niya unang sinabihan si Ginhawa na mahal niya ito. Ang hangin ay malamig. Nagsimulang umambon. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang basang bintana ng isang nakasaradong tindahan. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na si Silakbo Montenegro na kilala ng lahat. Ang kanyang buhok ay magulo. May tumutubo ng balbas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, lubog sa pagod at pagsisisi. Doon, sa gitna ng ulan at lamig, naalala niya ang mga salita niya sa Villa Estrellita. Hindi ka wili-wili. Napangiti siya ng mapait. Si Ginhawa, ang babaeng hindi kawili-wili, ay ang arkitekto ng kanyang perpektong buhay at siya rin pala ang magiging arkitekto ng kanyang perpektong pagkawasak. Siya, sa kanyang kayabangan, ang nagbigay dito ng martilyo para basagin ang lahat. May nakita siyang basurahan sa tabi ng bangko. Sa ibabaw nito, may isang itinapong business magazine. Sa pabalat, isang lumang larawan. Isang babaeng nakangiti, matalino, at puno ng potensyal. Ang headline, Ginhawa di Makulangan, the rising star in business strategy before her marriage to a Montenegro. Pinulot niya ang magazine. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng sinira niya bago pa man niya ito sirain sa harap ng publiko. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang natitirang pera niya.
Ilang libong piso na lang. Sapat para sa isang bagay. Tumayo siya. Naglakad patungo sa terminal ng bus. Kailangan niyang makita si Ginhawa, hindi para humingi ng tulong, hindi para manumbat. Kailangan niyang makita ang taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagbagsak. Pumila siya at bumili ng tiket. Destinasyon, Kuta Hiraya. Ang Kuta Hiraya ay isang mundong malayo sa nagmamadaling syudad ng Altamira. Nakatago sa paanan ng isang bundok, ang maliit na bayang ito ay puno ng mga puno ng pino, mga taniman ng kape, at mga bahay na may mga hardin ng bulaklak. Ang hangin dito ay sariwa at ang oras ay tila bumabagal. Ang mga tao ay ngumingiti sa isa't isa sa daan at ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tatak ng kanyang damit o sa sasakyan na kanyang minamaneho. Sa puso ng bayang ito, sa tabi ng isang maliit na ilog, ay nakatayo ang isang kafe na gawa sa kahoy at salamin. Sa itaas ng pinto, isang karatulang inukit sa kamay ang nagsasabing Kapihan Ginhawa. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ay sasalubong sayo. Ang mga pader ay puno ng mga bookshelf na may mga librong pwedeng basahin ng sinuman. Sa mga sulok, may mga likhang sining ng mga lokal na artist. Ang lugar ay payapa, isang santuaryo. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Ginhawa di Makulangan. Hindi na siya ang Ginhawa na nakasuot ng mga mamahaling bestida at alahas. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng maong, isang puting t-shirt at isang apron na may bahid ng tsokolate. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buhon. Wala siyang suot na kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang nangiti ay mas totoo at mas maningning kaysa dati. Magandang umaga, Aling Nena. Bati niya sa isang matandang babae na pumasok. Ang dati po ba? Isang mainit na pandesal at kape barako. Oo, hija. At pakidagdagan na rin ng chismis. Biro ng matanda na ikinatawa ni Ginhawa at ng iba pang mga customer. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang Altamira. Ginamit niya ang perang naipon niya bago pa man sila ikasal ni Silakbo. Ang perang pinaghirapan niya mula sa kanyang sariling karera para bilhin at ayusin ang lumang bahay na ito at gawin itong isang kafe. Dito, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Silakbo. Ang kaligayahan sa paggising sa umaga na may layunin. Ang kaligayahan sa pagkausap sa mga taong hindi siya hinuhusgahan. Ang kaligayahan sa pagbuo ng isang bagay na tunay na sa kanya. Isang araw, habang siya ay nag-aayos ng mga bagong dating na libro, isang sulat ang iniabot sa kanya ng kartero. Galing ito sa isang kampo ng militar sa Mindanao. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ni Sargento Sandigan Ramos. Ginang di Makulangan, sumusulat ako para magpasalamat. Hindi dahil sa pagbunyag mo sa katotohanan, bagamat nagpapasalamat din ako para doon. Sumusulat ako para magpasalamat dahil ipinakita mo sa akin ang kahulugan ng tunay na lakas at dignidad. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong dating asawa at nabalitaan ko rin ang iyong bagong simula sa Kuta Hiraya. Naway mahanap mo ang kapayapaan na karapat-dapat sa iyo. Ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming babaeng katulad mo. Lubos na gumagalang, Sargento Ramos, napangiti si Ginhawa habang binabasa ang sulat. Itinabi niya ito sa isang maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang bagay. Nang magdapit hapon na at paunti na ang mga tao, naupo si Ginhawa sa isang silya sa labas ng kanyang kafe. May hawak na isang tasa ng tsa. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kompletong kapayapaan. Isang ginhawa. Nahanap na niya ang kanyang sarili. Malaya na siya.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Isang pamilyar na tunog ang pumutol sa kanyang katahimikan. Ang tunog ng maliit na kampanilya na nakasabit sa pinto ng kafe tuwing may pumapasok. Idinilat niya ang kanyang mga mata, handa nang batiin ang kanyang huling customer para sa araw na yon. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Nakatayo sa may pinto, payat, gusgusin, at may mga matang puno ng sakit at pagod ay isang lalaking halos hindi na niya makilala. Isang multo mula sa kanyang nakaraan. Si Silakbo. Ang katahimikan sa loob ng kapihan ginhawa ay halos pwedeng hiwain. Nakatayo si Silakbo sa may pintuan, tila isang estatwang gawa sa pagsisisi, hindi makagalaw. Si ginhawa naman ay nanatili sa kanyang kinauupuan sa labas. Ang tasa ng tsa ay nanlalamig na sa kanyang mga kamay. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro. Ito ay isang bangin na puno ng sakit, pagtataksil, at mga salitang hindi na maaring bawiin. Sa wakas, si ginhawa ang unang kumilos. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o takot. Pumasok siya sa loob ng kafe at isinara ang pinto. Binaligtad niya ang karatulang nakasabit dito. Mula open ay naging closed. "Maupo ka, Silakbo," sabi niya. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Sumunod si Silakbo na parang isang batang napagalitan. Umupo siya sa pinakamalapit na silya. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay ginhawa. Sinusuri ang bawat pagbabago sa kanya. Ang simpleng damit, ang kawalan ng alahas, ang kapayapaan sa kanyang mukha na hindi niya kailanman nakita noong sila pa. Pumunta si ginhawa sa likod ng counter. Nagtimpla siya ng kape. Hindi para sa kanya, kundi para kay Silakbo. Isang tasang itim, walang asukal. Kung paano nito ito gusto dati. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Silakbo. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni ginhawa. Umupo sa silyang nasa tapat niya. Iyon ang nagbasag sa pananahimik ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Gia, patawarin mo ako." Basag ang kanyang boses. "Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, patawarin mo ako." "Para saan?" tanong ni ginhawa. Ang kanyang mga mata ay diretso at hindi nag-iiba. "Sa lahat," sabi ni Silakbo, napayuko. "Sa mga salitang sinabi ko, sa panloloko ko, sa pagnanakaw ko sa mga gawa mo, sa pagiging isang halimaw, patawad." Nagsimula siyang umiyak. Hindi isang iyak ng pag-arte, kundi isang tunay at desperadong pag-iyak ng isang taong nawalan ng lahat, lalo na ng respeto sa sarili. "Sinira ko ang buhay mo. Sinira ko tayo." Hinayaan lang siya ni ginhawa na ilabas ang lahat. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw para aluin ito. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, muling nagsalita si ginhawa. "Hindi mo sinira ang buhay ko, Silakbo." Napatingala si Silakbo, naguguluhan. "Sinira mo ang buhay na binuo natin." Paglilinaw ni ginhawa. "At doon ko napagtanto na ang buhay na yon ay hindi pala talaga ang buhay ko. Isa lang yung magandang hawla. Ikaw. Ginising mo lang ako." Di huminga siya ng malalim. "Matagal na kitang pinatawad. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Ang galit ay parang lason na iniinom mo at inaasahan mong mamamatay ang ibang tao. Ayoko nang uminom ng lason, Silakbo. Tapos na ho ako. Pero ang ginawa mo sa akin, ang ginawa ko sa iyo ay hindi paghihiganti." Putol ni ginhawa. "Iyon ay pagbibigay ng konsekwensya. Ibinigay ko lang ang nararapat. Ang pagbagsak mo ay hindi ko gawa. Bunga yan ng sarili mong mga desisyon. Ang paghihiganti ko ay ito." Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid, sa mga libro, sa amoy ng kape, sa kapayapaan ng kanyang kafe. "Ang paghihiganti ko ay ang pagbuo ng isang buhay na masaya ako. Isang buhay na hindi kita kailangan para maging buo. Ang paghihiganti ko
ay ang pagiging masaya. Natigilan si Silakbo. Ang bawat salita ni Ginhawa ay isang katotohanang sumasampal sa kanya. Tumayo si Ginhawa, isang hudyat na tapos na ang usapan. Uminom ka na ng kape mo at umalis ka na, Silakbo. May mga kaso ka pang dapat harapin. Harapin mo yon bilang isang lalaki. Sinamahan niya ito papunta sa pinto. Bago pa man lumabas si Silakbo, lumingon itong muli. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling tanong. Naging masaya ka ba? Kahit minsan. Tinitigan siya ni Ginhawa. Sa isang iglap, naalala niya ang mga unang taon nila, ang mga tawanan, ang mga pangarap. Ngunit parang nanonood na lang siya ng isang lumang pelikula tungkol sa ibang tao. Oo, sagot niya ng may sinseridad. Pero ang ginhawa na yon ay matagal nang wala at hindi na siya babalik pa. Binuksan niya ang pinto. Naglakad si Silakbo papalayo, patungo sa dilim. Hindi na lumingon si Ginhawa. Isinara niya ang pinto at ikinandado. Nang siya na lang ulit mag-isa sa loob ng kanyang tahimik na kafe, napasandal siya sa pinto. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, sa Villa Estrellita, umiyak siya. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa wakas, tuluyan na siyang malaya. Ang mga araw sa Kuta Hiraya ay nagpatuloy sa kanilang payapang agos. Para kay Ginhawa, ang pagbisita ni Silakbo ay parang isang huling alon mula sa isang malayong bagyo. Matapos itong humampas, ang natira na lang ay ang kalmadong dalampasigan. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay naputol na. Naging mas abala siya sa kapihan Ginhawa. Nag-umpisa siya ng isang maliit na book club para sa mga kababaihan sa bayan. Nagtayo siya ng isang maliit na art space sa isang sulok ng kafe para sa mga batang gustong matutong magpinta. Ang kanyang kafe ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging puso ng isang maliit na komunidad. Isang umaga, habang nagbabasa ng dyaryo na iniwan ng isang customer, isang maliit na balita ang nakaagaw ng kanyang pansin. Negosyanteng si Silakbo Montenegro, hinatulan ng pagkakabilanggo. Nabasahan niya ang mga detalye. 8 taon. Nakiusap siyang guilty sa kasong estafa bilang kapalit ng mas mababang sentensya. Walang nabanggit tungkol sa kanya. Para sa mundo, isa na lang siyang anino sa iskandalo. Isinara niya ang dyaryo. Walang tuwa, walang galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na ang kabanatang iyon. Nang hapong iyon, habang siya ay nagdidilig ng mga halaman sa labas ng kafe, isang pamilyar na bulto ang kanyang natanaw na naglalakad palapit. Nakasibilyan ito. Dala-dala ang isang malaking backpack. Si Sargento Sandigan Ramos. Sargento? Bati ni Ginhawa, bahagyang nagulat. Sandy na lang po, Ma'am Gia. Sabi nito. Isang magalang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Day off ko. Napadaan lang. Sabi ko sa sarili ko, matikman ko naman ang sikat na kape ng Kuta Hiraya. Nag-usap sila. Tungkol sa buhay sa bundok. Tungkol sa serbisyo sa militar. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan, hindi na kailangan. Sa kanilang mga mata, mayroong isang pag-unawa, isang respeto para sa mga pinagdaanan ng isa't isa. Hindi ito isang malaking kwento ng pag-ibig. Hindi ito isang biglaang pag-usbong ng damdamin. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas simple. Ang simula ng isang pagkakaibigan. Isang posibleng simula ng isang bagong kwento na isusulat sa tamang panahon ng walang pagmamadali. Nang gabing iyon, matapos isara ang kafe, hindi umuwi kaagad si Ginhawa. Naglakad siya paakyat sa isang maliit na burol sa likod ng kanyang kafe, isang lugar kung saan tanaw niya ang buong bayan na kumikinang sa ilalim ng mga bituin. Inilabas niya ang isang maliit na journal at nagsulat. Minsan, kailangan munang mabasag para malaman kung saan ka dapat maging buo. Ang Altamira ang nagbasag sa akin
Ang Putahiraya ang bumuong muli sa akin. Dati, ang ginhawa ay pangalan ko lang. Ngayon, ito na ang buhay ko. Isinara niya ang journal. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang malamig at malinis na hangin ng kabundukan. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga peklat pa rin sa kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga peklat na yon ay hindi na masakit. Ang mga ito ay mga paalala na lamang ng kanyang lakas, ng kanyang kakayahang bumangon. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsikat ng buwan. Ang liwanag nito ay nagbigay ng pilak na sinag sa buong lambak. Ngumiti siya, isang nangiting totoo, payapa, at nagmumula sa isang pusong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tahanan. Handa na siya para sa kung anuman ang susunod na kabanata. Mag-isa man o may kasama, dahil alam na niya ngayon, ang kanyang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa ibang tao. Ito ay matatagpuan sa loob niya mismo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ginhawa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at bumuo ng mas magandang buhay mula sa abo ng kataksilan. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Ginhawa? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.